Okay, welcome pong muli dito sa ating munting YouTube channel at ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na Gunsmith din naman. At bago tayo magpatuloy ay gusto ko lang munang basahin ang ating content mula sa katanungan ni Joe Lascaso. Ang sabi ni Joe Lascaso, Idol, advisable pa rin po ba sa polymer pistol na gamitan ng WD-40 kapag nililinis at itinatago ng 1 year sa storage box or cabinet? So maganda rin itong tanong para may matutunan tayo dito tungkol sa polymer. At bago natin yan nabigyan ng pansin ay gusto ko lang muna kayong pasalamatan sa inyong pagla-like at pag-share ng ating mga videos dahil tayo umabot na sa 45,700 plus na mga subscribers. At maraming salamat din do sa mga hindi nag-skip ng ads dahil nakatulong kayo para madagdagan yung ating revenues dahil ang ating YouTube channel ay tinutulong natin sa ating 6 na estudyante na anak ng mga single parent na tinutulungan natin sa kanilang pag-aaral. Ganyan din maraming salamat sa nagpadala dito sa ating GCash number. Huwag po ninyong tawagan yan GCash number na yan dahil yan po ay aking anak, tresurera ko yan. Wala po kaming pinagbibili, ibinibinta na kahit ano pa mang firearms o anumang parts, wala po kaming binibinta kahit mga bala. Tawagan lamang ninyo yan kung kayo ay may itutulong para kayo ay ma-recognize. Okay, kaya pinasasalamatan natin si Aljon Dating sa muli niyang pagpapadala sa ating GCash number. God bless you, Aljon Dating, at maraming salamat sa iyo. Gayon din kay Jobet Francisco ng Teresa Rizal. At gayon din maraming salamat kay Noli Peace America ng Virginia, USA sa pagpapadala naman niya sa ating premiere video. Sir, malaki na rin ang naitulong ninyo sa ating mga beneficiaries. Kaya maraming salamat sa iyo at pagpalain kayo ng ating pong may kapal at bigyan kayo ng maraming pagpapala, mabuting kalusugan, sampo ng iyong buong pamilya. Okay, sagutin na natin yung katanungan ni Joel Akaso. Dol, advisable pa rin po ba sa polymer pistol na gamitan ng WD-40 kapag lilinis at itatago ng 1 year storage sa storage box or cabinet? Okay, sa experience namin dito sa aming mga polymer Glock, ito ay pinakang matibay na polymer. Dahil hindi kami basta-basta nasisiraan ito, nililinisan namin ito ng WD-40, nililinisan namin ito ng gas, nilalangisan namin at walang nangyayari sa looban ng mahigit na 10 taon. Ito ay matibay. So ang tanong, pare-pareho ba ang mga polymer? Yun ang tanongin natin. Kung pare-pareho ba ang mga polymer? Ay subok na namin yan dito sa aming mga gamit ng Glock. Okay, ito. Check natin. Okay, walang bala. Ito yung aming mga polymer. Ay talagang ang mga bakal nito ay nagkalasog-lasog na, may mga welding na rin. Pero ang polymer ay hindi naman nawi-weldingan pero matibay. Okay, so punta naman tayo sa isa pang comment na ang comment na ito ay isang comment na may alam. Ito yung mga comment na gusto kong bigyan ng pansin dahil alam mo sa mga nagko-comment yung may mga alam, hindi yung nagko-comment na para bang sila lamang ang magaling. Ito yung magandang comment mula kay Hanso Hitori. Okay, ang sabi ni Hanso Hitori ay the tensile strength varies significantly by material type. Material type ha. Yan ang strength ng mga material type, with typical ranges from common steel being 400, 500 MPa, STMA 36, while polymer composite frame can reach much more higher values from 1,000. O kita mo, 400, 500 lang yung bakal yung ibang materials pero yung polymer composite frames reach much more higher values from 1,200 to 2,400 MPa
However, polymer typically have lower compressive strength and their durability. Ito ang gusto ko malaman nyo. Depends on specific polymer and fiber use. So, ang ibig sabihin niya, ang polymer ay hindi pare-pareho. Yan ang ibig niya sabihin. Hindi pare-pareho ang polymer. Kaya mahirap sagutin yung tanong ni ano yung unang tanong Pare-pareho ba ang polymer? O, tingnan natin ang ating tingnan natin. Mahirap sagutin yung kay Jewel kaso O, kung lahat ba ng polymer ay resistant sa WD-40, tingnan natin. So, kaya maganda yung depends nga sa types of mga klase ng polymer So, tingnan natin. Ang sabi dito ay maliban lamang kung kayo hindi naniniwala dito sa ating binabasa na nagmula sa Google. Ito ang ating reference. Okay, ang sabi dito ay tinanong natin, ang polymer ba ay pare-pareho? Kamukha nung sinabi ng isa nating nag-comment. Ang sabi ay, no, polymer do not have all the same quality. Ayan, hindi pare-pareho ang quality or properties. Ito na yung kasagutan. Their characteristic may vary significantly based on their molecular structure, including the type of monomers used, their chain strength, branching, and degree of cross-linking. This variation result in wide range of properties such as strength, flexibility. Okay? Iba yung strength, iba yung flexibility, iba yung heat resistant, iba yung density, iba yung transparency, and chemical. Ito na yung chemical resistance. O, hindi pare-pareho. May kanya-kanyang katangian yan. O, tinatanong sa atin, yung WD-40 ba? Ay, kasi ang dami nagtatanong sa akin yan Ang sagot ko lamang dyan, yung aming mga polymer dito ay matibay naman sa mga chemical resistance. Ayan sa amin dito, depende. Chemical resistance. Merong mga polymer na mahina sa chemical resistance, making each polymer unique for different application. Making each polymer unique for different application. From strong steel engineering, plastic, flexible, soft materials like those found in plastic bags. So, iba-iba ang mga polymer. Kaya sabi ko nga, hindi lahat ng tinapay ay pandesal. Okay, so, hindi ko rin alam kung yung polymer ninyo ay ano ba yan. Pero ito nga, ang nasubukan lamang namin na polymer dito na talagang matibay ay itong black. Yung ibang baril ay hindi ko na sinasagot. Baka sabihin ko naman sa inyo, matibay. Hindi naman pala chemical resistance yung napapunta sa inyong polymer. Alamin ninyo kung anong pagka-polymer ng inyong baril. Okay, factors that influence polymer quality and properties ito. Ito yung mga ginagamit na mga properties. Okay. Palawakin na natin yung sagot kanina. Okay, mga monomer type. Ito yung monomer type. The specific building blocks or monomer used to create the polymer chain dictates its influential chemical makeup and consequently its resulting properties. For instance, polyethylene PE and polycarbonate PC are both polymers but have very different properties used to their distinct monomer structure. Merong polymer polyethylene and polycarbonate. Yan. Are both polymers but have different properties. Tinan mo, polyethylene at saka polycarbonate, parehong polymer pero magkaiba ang distinct ang structure. Ito naman, molecular weight. Ang molecular weight and chain length. Longer polymer chain generally lead to increased strength, toughness, and velocity. Ito naman, bukod naman ito, meron pa ring
molecular weight and chain length. Parang bakal din. May 4140, merong mild steel, merong stainless steel, may alloy. Okay. So, hindi rin pare-pareho ang ano. So, meron pa ditong tinatawag na crystallinity. Some polymers can form high-order crystalline structure, while others are amorphous. For this influence hardness, transparency, and other properties. Okay, meron ding mga transparent na ano, na polymer. Yung ginagawang mga, pinakita ko sa inyo yung mga ano, yung mga transparent na magazine. Yan. May cross-linking, adding cross-link between polymers chain makes materials harder and stronger. Ang daming composition. Example of advanced polymers properties, rigid and strong. Polycarbonate is used for safety glasses and electronic housing due to its high impact resistance. O ito, rigid and strong. Example of polymer properties. Kailangan rigid and strong. Flexible, polyethylene, PE is soft, flexible, making heat, plastic bags, and squeeze bottle. Kaya marami ang properties ng ano, heat. Ito rin, merong heat and chemical resistance, high performance polymers, PEEK and PPS are used in aerospace and automotive industrial for their ability to tolerate high temperature and solvent. Ayan. Meron din pa high temperature and solvent. So, ano ba yung mga properties ng polymer na napapunta sa atin? Yan ba ay kasali ba yan dito? So, ang dami. Ano ang diferensya ng ano? Polymer at plastic. The main difference between polymers and plastic are based on their chemical makeup, physical characteristics, and practical application. Yan yung mga ano. So, yan, nasagot na natin. Sa palagay ko ay hindi na, kahit basahin ko naman ito itong lahat, hindi naman natin rin ito maintindihan lahat. Okay. Yung gamo ka ng adhesive, a large variety of synthetic adhesive are available in the market. These are based on elastomers, atmospheric erosion, and thermal. Ito ang importante sa ito yung mga ano, kumbaga ito yung mga ano ng polymers. Kailangan ng polymers ay may adhesive, may flame resistant, hindi ko na babasahin yung ano niyan, yung mga chemical na ano niyan. May polyethylene, may polypropylene. Yan ang mga sangkap, kumbaga, yan ang mga rekado ng matibay na ano. Pag ang isa diyan ay wala, ay merong yung iba diyan ay sa chemical, yung iba diyan ay sa init. Merong polyvinyl chloride, PVC, polypropylene. Yan yung mga kumbaga mga sangkap na mga ano. At merong yung iba diyan, di natin alam kung anong pinagmikos-mikos nila diyan. Okay, so yan ang ano, yan ang top 5 industrial polymers. Okay, at alam ba ninyo ito? Factors that affect the properties of polymers include molecular weight, crystalline crossing link, and chemical composition. Yan yung mga chemical composition. Understanding these factors enables the design of polymers with specific properties, characteristic of different application. The static files into dynamic content formulas. Ayan, yung mga formula niyan ay mahirap na nating ano yan. Pag-aralan pa yung mga formula na yan. So, sa tingin ko, ay yan nga, hindi pare-pareho. Kaya yung mga nagtatanong sa akin sa ano, hindi ko masasagot yan. Ang masasagot ko lamang ay itong Glock na sa aming experience ay ayos. Ay wala naman kami ng mga ibang ano dyan. Mga ibang
baril na kung anong polymer ang meron kayo. Kaya pala merong akong nakikita na mga polymer na nag-crack. Ay, hindi natin alam kung ano ang properties ng mga ano na yon, kamuka yung sa kaya't nagpapasalamat tayo kay Hanso Hitori. Kay Hanso Hitori na open niya ito, kaya inelaborate natin na talagang depends on the specific polymers and fiber used. Kaya hindi natin masasagot yan kung ano ba yung klase ng polymer meron kayo. Okay, maliwanag. At hindi lahat ng polymer, ang masasabi ko, hindi lahat ng polymer ay pare-pareho. Okay? Dahil meron nga nagsasabi na yung polymer daw, may mga nagano sa atin, may nagko-comment, hindi ko na nire-reactionan Kasi iniipon-ipon ko lamang yung mga comment para isang sagutan na lang. May mga polymer daw na pag dating na ibang pagtagal ay lumulutong, nagagato. Okay, merong nasisira sa tagal ng panahon. O yan na, nasagot na natin. Kaya ang kasagutan dyan ay hindi lahat ng polymer ay pare-pareho. At hindi ko masasagot kung anong klaseng polymer yung mga baril ninyo. Okay, mas maganda kung ano yung baril ninyo ay i-search ninyo sa Google kung ano man yung mga baril ninyo na yan. Para hindi na natin pahirapan yung iba. Okay, so ayan, at maraming salamat sa inyo lahat. At shout out lamang sa ating mga spotlight, community spotlight, weekly highlights of your most engaged audience members, including your top commenters. Shout out kay Alfredo Isidro, or Dosipay ng Las Piñas. Meron kang 100 plus na engagement. Thank you very much. Shout out kay Di Calibre Jr., meron kang 2 engagement. At shout out kay Unique Ueho, wala kang absent, 100 plus ang engagement. Thank you very much. Shout out kay My_Geographic, meron kang 19 engagement. At shout out kay Hansel Evangelista, second honor ka, 99 ang iyong engagement. At shout out sa iyong mga kasamahan sa One Gun Pilipinas Bulacan chapter. Okay, mabuhay po tayong lahat. At shout out din sa aking mga kababayan sa Pinamalayan, Oriental Mindoro, doon sa dati kong machine shop. Bisitahin po ninyo yung aming bagong Papa Burger sa pamumuno ng aking bunsong anak na si Elmer Jr. Sa halagang 40 pesos, buy one take one, at mapapaburger talaga kayo sa sarap. Maraming salamat sa inyo. Alvarez Street, Pinamalayan, Oriental Mindoro, nandyan ang aming Papa Burgers.